Mapagpalang araw po muli mga minamahal, kumusta na po kayo? Muli po magkaroon tayo ng simpleng devotion for today. Pero bago po ang lahat, samahan niyo po akong manalangin. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin sinasamba. Lumalapit po kami ng buong puso at nagpapakumaba sa iyong harapan. Nagpapasalamat sa iyong walang hanggang biyaya sa amin. Di man po kami karapat-dapat sa kabila ng mga pagkukulang po namin. Patuloy o God, pinagkakalooban mo kinakalakasan at buhay at maging probisyon, maging sa aming mga mahal sa buhay. Patawad po sa mga nagawa naming kasalanan, sa lahat ng mga salitang hindi tama nakalabas sa aming bibig, patawarin niyo nga po kami. At patuloy o God, sa magitan ng banal na Espiritu, yung mangusap ko po sa amin, siyasatin mo nga po ang aming mga puso, maging simpleng devotion, maging blessing po sa bawat isang nakikinig. Sa iyo lamang po ang papuri, pasalamat, in Jesus' name we pray. Amen. Ang sabi po ng Biblia, mga minamahal, sa aklat po ng Lamentation chapter 3, mula po dun sa verse 37, Who is that saith, and it come to pass, when the Lord commanded it not? Out of the mouth of the Most High proceedeth not evil and good? Wherefore that a living man complain, a man for the punishment of his sins. Let us search and try our ways, and turn again unto the Lord. Let us lift up our heart with our hands unto God in the heavens. Salamat po sa salita ng Diyos. Alam niyo mga minamahal, kapag tayo po'y nakakaranas ng mga challenges, ng mga trials, ng mga afflictions, ng mga calamities ng buhay, sometimes we tend to complain. Tayo po'y nagre-reklamo sa mga bagay nating naranasan. At ito nga po mga minamahal, ang masakit pa nito, ay nakikita natin lagi yung ibang tao na nakikita natin bakit nagkakaganon. We tend to judge them, mga minamahal. Subalit, ang sabi nga po ng Biblia, why we not focused on ourselves, mga minamahal, on our hearts? Baka ito pa sabi nga po ng Biblia, for the punishment of our sins. Ako po'y naniniwala na ang mga pagsubok nating nararanasan, ang lahat ng itong mga minamahal ay may kapahintulutan po mula galing sa Diyos. Sapagkat lahat ng nangyayari po sa atin na pagsubok, katulad ng sinasabi po ng 1 Corinthians 10:13, na walang pagsubok ang mararanasan ninuman, ang hindi common kaninuman, na hindi po ito kinaloob ng Diyos, na bibigyan po tayo ng kaparaanan, ng way out para malagpasan ang lahat ng ito. Ito po ay makakaya natin. At ako'y naniniwala mga minamahal, na ang itong mga bagay nito pinayagan po ng Panginoon. Natatandaan po ba natin yung buhay ni Job? Sa kanyang mga naranasan sa kanyang buhay, na sa Book of Job, pag binasa po natin mga minamahal, na ito po si Job ay isang taong matuwid. Perfect nga po, sabi ng Bible, at hindi gumagawa ng masama, lumalayo sa masama. At nangyari mga minamahal, nagkaroon ng pagtitipon ng mga anak ng Diyos, andun din si Satan, present po siya. At tinanong po siya ng Diyos, saan kagaling Satan? Nagparot pa rito sa daigdig. Sabi po niya, hindi mo ba napapansin niyang anak ko si Job? Pinagmalaki po ng Diyos itong si Job. Wala yang katulad. Isang taong matuwid na lumalayo sa masama. Anong sabi ni Satan? Kaya naman yan, matuwid at nagpupuri sa iyo dahil pinagpapala mo ang kanyang pamilya, ang kanyang kabuhayan. Ang sabi ni Satan, payagan mo ko. Tingnan ko lang, kapag nawala na ang lahat ng sa kanya, hindi ka niya sumpain. Pinayagan po ng Diyos Ang sabi niya, sige, wag mo lang siyang sasaktan. At nangyari nga ang minamahal, isang araw, yung kabuhayan po ni Job, yung mga hayop niya, ninakaw po. May dumating na magnanakaw, and then yung iba po nabagsakan ng apoy at nasunog. Ang masakla pa po nito mga minamahal, yung kanya pong 10 anak, 7 lalaki, 3 babae, nagkakasayahan at nabagsakan ng bahay at lahat ay namatay mga minamahal. Ang nangyari mga minamahal, ito po sa Job, nagpunit ng damit, nagahit ng bukat, lumuhod at nagpasalamat pa rin sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas, sinapo po ng aking ina at hubad din akong babalik. Purihin ang pangalan ng Panginoon, siyang nagkaloob, siya rin ang mag-aalis. Hindi po nagkasala si Job, ang sabi po ng Bible, at hindi niya kailanman nagreklamo sa Panginoon. Kinabukasan, sumunod na araw, gano'n na naman, nagpupuri yung mga anak ng Diyos. At nandun naman si Satan. Ang sabi ng Diyos sa akin, saan ka ba galing? Nagparot pa rito sa daigdig. Hindi mo ba napupunan ako sa Diyos? Wala yung katulad. Kaya naman yan nagpupuri pa sa iyo kasi hindi mo hinahayaang saktan ko siya. Payagan mo ako. Tingnan ko lang kung di nga sumpain. Sige, sabi ng Diyos, wag mo lang alisin ang kanyang buhay. Ganun niya po nangyari. Nagkaroon po ng sugat ito pong si Job. Mula talampakan ka ng ulo, mga minamahal. At kaya nga po gumawa ng
abo itong si Job at gumulong siya doon dahil sobrang sakit ng sugat na naranasan niya. Ang sabi ng asawa niya, ano ka ba naman Job? Sumpahin mo na yung Diyos mo at mamatay ka na. Anong sabi niya? Isa ka bang hangal na babae para sabihin yan? Hindi ba tatanggap tayo ng masama? Mabuti lang bang ating tatanggapin? Purihin ang pangalan ng Panginoon. Alam niyo mga minamahal sa nangyari kay Job, after sometimes, bago po lumipas ang panahon, binalik po ng Diyos yung kanyang kabuhayan ng doble pa. At yung kanyang mga anak, naibalik po ng Diyos sa kanya. Nagkaroon po siya ng maraming anak. Kaya po kung niniwala na ang lahat ng mga bagay ay pinahintulutan ng Diyos. Gawin man po yan sa atin ni Satan, pinapayagan po ng Diyos sapagkat alam ng Diyos ang ating pong capacity, ang ating kakayanan. Ang sabi po ng Biblia, mga minamahal. At ako po ay naniniwala na ito po lahat ng ito ay may pahintulot galing sa Diyos. Ginagawa naman tayo ng masama ni Satan sapagkat hindi man tayo gagawa ng masama ng Diyos. Kaya lang, pinapahintulutan po ng Diyos si Satan na gawan po tayo. At ang sabi nga po dito ng Biblia natin binasa, ang iba po dyan ay punishment sa ating kasalanan upang tayo po ay manumbalik, upang tayo po ay mag-focus sa ating mga puso sapagkat wala naman pong matuwid, wala kahit isa't, wala nga po nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kanya nga po pasalamatan natin kapag nakakaranas tayo ng pagpalo sapagkat ito po ay paalala sa atin ng Diyos na tayo nalilihis na ng landas. Naalala ko rin si Horace Spafford, mga minamahal, noong 1871, mga minamahal. Doon po sa Chicago, siya po isang attorney na yumaman sa real estate, mga minamahal, at namatay po yung kanyang anak na lalaki. At para ma-relax yung kanyang mag-iina, ay pinagbakasyon niya po sa England noong 1872. Yung tatlong anak na babae at yung asawa niya. Subalit along the way, lumubog po yung barko na sinasakyan nila. 270 po ang namatay noong 1872. Ito po yung malalang trahedya bago pa po yung Titanic. At doon niya po nung sumulat sa kanyang asawa niya, save alone, hindi niya alam ang gagawin niya. Kaya po nagpunta siya doon at along daw nung nandun na po sila sa tapat na kinalubugan ng barko, ang sabi ng kapitan, dito lumubog yung barko Alam niyo mga minamahal, dito po nagawa yung kanta. Ito nga po yung isang lyrics ng kanta Ang sabi po ng kinanta ni Horace Spafford, when peace like a river attendeth on my way, when sorrow billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to stay, it is well with my soul. Though Satan should buffet, though trials that may come, let this blessed assurance control, that Christ has regarded my helpless estate, and that shed His own blood for my soul. Yan po mga minamahal Sa kabila ng pinagdaanan ni Horace Spafford, hindi niya nagawang magalit sa Diyos. It is well with my soul. Naalala niya ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo upang tayo po ay maligtas, mga minamahal. Naway ganun din po sa ating mga buhay. Ito po paalala ng Diyos sa atin. Nararanasan man natin ito. Masasabi natin sa ating sarili, ay ako naman ikay tapat. Yun po yung tingin natin sa ating mga sarili. It is a pride, mga minamahal. Nawa, ito pong mga nangyayari sa ating buhay, ito po'y paalala na ang Diyos pong may kontrol ng lahat ng bagay. Nararanasan naman po natin yan. Ang sabi nga po ng Book of James, count it joy kapag nakakaranas tayo ng mga temptation, ng mga pagsubok, sapagkat pinapatatakot, pinapatibad tayo ng Panginoon na lagi ho nating isa-isip sa puso, mga minamahal, na may magandang plano po ang Diyos sa ating lahat. I-redirect lang ho tayo ng Panginoon. Maaaring tayo binibigyan niya ng protection, baka mas mapapahamak tayo kapag hindi natin nasunod ng Panginoon. Alam niyo mga minamahal, wag ho nating hayaan ang mga puso natin ay magkaroon ng kahit kaunting complaint sa Panginoon. Sa halip, ipagpasalamat ho natin, ilapit natin sa Diyos, manalangin ho tayo ng taimtim sa ating mga puso, sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako na hindi niya tayo bibigyan ng mapagsubok na higit sa ating mga kaya. Si Apostle Paul, nagkaroon siya ng thorn in the flesh na thrice niyang pinag-pray, subalit ang sabi ng Diyos sa kanya, my grace is sufficient unto thee. Yun po mga minamahal, na itong mga naranasan natin, light affliction lang, for a moment lang ho. Sa halip, mag-focus tayo sa may mga eternal na value yung ating relasyon sa Diyos. Higit sa lahat, yung pagkakaroon po ng tamang relasyon sa Kanya, na yun po yung matatagpuan lang natin sa ating Panginoong Kristo. Nawa mga minamahal, ano mga ating naranasan? Maisip po natin ang sinasabi po ng Biblia, dun po sa aklat ng Isaiah 45 verse 3, nasabi po ng Bible, and I will give thee the treasures of darkness, and the hidden riches of the secret places, that thou mayest know that I, the Lord,
which called thee by the name am the God of Israel. Anumang kadiliman na ating pinagdaranasan, may treasure ho ang Diyos doon. Binibigyan niya tayo ng hope, tinuturuan tayo ng kapakumbabaan, at maging dependent ho tayo sa Panginoon. Kaya mga minamahal, kung ang mga pagsubok nating naranasan, wag ho nating i-complain. Masasabi natin, yan ay gawa man ng kaaway, yan ho'y pinahayagan ng Diyos na mangyari sa ating buhay upang tayo po'y mas magtiwala sa Kanya at sa Kanya po tayo umasa. Nawa sa simpleng devotion ito ay pinagpala po tayo ng salita ng Diyos sa araw na ito. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat, salamat po, O God, sa iyo pong masaganang biyaya sa amin. Sa kabila ng mga challenges namin pong pinagdaraanan, sa mga pagsubok na minsan, O God, ay tumitigatig sa amin pong pananampalataya. Patuloy, O God, bigyan po kami ng katatagan at kayo pong patuloy na mangusap sa aming mga buhay. Pagpalain mo nga po ang bawat sa higit sa lahat, O Lord, na ang bawat sa amin ay magkaroon na po ng katiyakan ng pagtanggap po sa iyo bilang Lord and Savior, sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang kaparaanan upang ang bawat sa amin ay mapunta po sa langit. Higit sa lahat, ang mga mahal sa buhay, mga kaibigan, kakilala na wala pang tamang relasyon sa iyo, na ito po ang tamang pagkakataon upang kayo po'y tanggapin sa bawat buhay bilang Lord and Savior. Pagpalain po ang bawat isa, O God. Ito po yung lalapit namin. In Jesus' name we pray. Amen. Muli po, mapagparang araw sa bawat isa, and God bless us all. Thank you po.